Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa pong napakainit na usapin dito sa XRP community. May lumabas na rumor or chismis na si BlackRock ay bumibili ng XRP sa pamamagitan po ng Coinbase custody. Ang balitang ito ay kumalat matapos po ang viral video mula kay CryptoX AI Man or iMan at nagdulot ito ng malakas na espekulasyon dito sa mundo ng crypto. Pero ano nga ba ang totoong nangyari at paano ito maaring makaapekto kay XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At yan, ano po ba ang nangyari sa XRP holdings sa Coinbase? Ayon po sa on-chain data ay bumaba ng malaki ang XRP reserves ng Coinbase mula po sa 780 million tokens noong June 2025 hanggang sa mas mababa sa 200 million tokens nitong August 2025. Ibig sabihin, humina po ang visible XRP holdings ng humigit kumulang 69%. Ngunit hindi po ito mass sell-off. Pinansin ni iMan na ang bilang ng wallets holding na XRP ay bumaba mula 52 hanggang 10 to 16 wallets lamang. Bawat isa ay may halos parehong balance na 16.5 million XRP. Ang pattern na ito ay mas malamang na technical reallocation or custody restructuring kaysa sa pagbenta sa market. Kaya sa market impact, kung tama po ang obserbasyon, hindi ito nagdudulot ng selling pressure sa open market. Maaring manatiling matatag ang presyo habang inaayos lamang ang asset allocation. Ngayon ay bakit po nabanggit itong si BlackRock? Ayan. Ang pangalan ni BlackRock ay lumabas dahil sa institutional partnership po nila kay Coinbase. Sa pamamagitan po ng Coinbase Prime at saka integration sa BlackRock's Aladdin platform, maaaring makakuha po ng exposure sa digital assets ang mga institutional clients nang hindi po nakakikita or hindi po nakikita sa public exchanges. Kaya't maraming analyst ang nagsasabi na ang pagbaba po ng XRP sa Coinbase wallets ay maaring dahil lamang sa paglipat sa segregated custody accounts para sa institutional clients tulad po ni BlackRock. Ang possible market impact po dito ay kung ang XRP ay nakapunta sa institutional custody, maaaring tumaas po ang confidence ng market sa token. Mas mababa po ang selling pressure sa open market at posibleng magbigay ng suporta sa presyo sa matagal na panahon. Ngayon ay ano naman po ang malinaw na fact dito? Ayan, ang verified na facts ay una, bumaba po ng malaki ang XRP holdings ni Coinbase. Pangalawa ay naayos po ang wallet structure sa isang consolidated setup. Pangatlo ay may aktibong custody partnership ang Coinbase at saka BlackRock. Ngunit wala pang kumpirmadong ebidensya na si BlackRock mismo ang bumibili ng XRP. Walang disclosure mula sa BlackRock or Coinbase at wala pong regulatory filings na sumusuporta sa claim na ito. Ngayon ay paano po dapat natin tingnan ang balitang ito bilang mga XRP holders? Ayan, ang pagbabago po sa visible na XRP balances ay nagdulot po ng pagkalito at takot sa posibleng sell-off. Ngunit ayon po kay CryptoX iMan, hindi ito ang kaso. Ang Coinbase ay hindi po nagbebenta ng XRP. Ang asset po ay posibleng inililipat lamang sa custody solutions para sa institutional demand. Kaya sa market impact, kung tama po ang obserbasyon dito ni CryptoX iMan, maaaring mas kaunti po ang selling pressure sa open market. Mas marami pong long-term holders ang magkakaroon ng kumpiyansa sa papel ni XRP sa institutional finance dahil dito. At ayan, bilang panghuli,
Ang rumor po or chismis na si BlackRock ay bumibili ng XRP ay intriguing, ngunit hindi pa ito confirm. Ang totoong nangyari ay malinaw po. Bumaba ang Coinbase XRP reserves at may institutional custody setup. Para sa akin, mahalaga pong tignan natin ang facts kaysa sa speculation. Ang market ay maaari pong positibo sa long-term institutional interest kay XRP, pero dapat po tayo mag-ingat sa mga rumor or chismis na walang matibay na ebidensya. Then hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.